Pasintabi po sa mga kumakain, naglunsad ng matinding sanitation infection sa lokal na pamahalaan ng Baguio City sa lahat ng kainan sa lungsod matapos ang insidente ng isang daga na nakita sa isang bowl ng sinigang na kinakain ng customer sa isang buffet. Magsasagawa na rin daw ng mga hakbang ang Baguio City Government para maiwasan ang pagdami ng daga sa public market. Narito ang balita ni Ella Corazon. Kuha sa video na ito ang tila isang maliit na bagay na kahawig ng daga na lumulutang sa mangkok ng sabaw. Ang video ay kumalat online at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens at nagdulot ng pangamba hinggil sa kalinisan at kaligtasan ng mga pagkain sa mga establishmento sa lungsod ng Baguio City. Bilang tugon, agad na inatasan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga kaukulang tanggapan ng pamahalaang lungsod na paigtingin ang pag-iinspeksyon sa mga restaurant at iba pang food establishments upang matiyak ang pagsunod ng mga ito sa sanitary at food safety standards. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, matapos ang naging insidente, pansamantalang nagsara ang local buffet restaurant na Jungle Town upang magsagawa ng komprehensibong general cleaning at pest control operation. Patuloy rin anya ang lokal na pamahalaan sa pagpapalakas ng mga hakbang na makatutulong upang hindi na maulit pa ang kaparehong insidente. Mahigpit tayo pagdating sa sanitation, kaya talagang kailangan isanction natin yung restaurant na yun. No? At marami naman tayo, halos araw-araw may ikot yung ating sanitation team, nag-inspect. But siyempre hindi mo makontrol lahat. No? Kaya kakaroon ng series of inspection dyan sa Jungle Town area. At hindi lang dyan, tuloy-tuloy naman pati sa ibang lugar. Katulad nung ginawa namin doon sa Swelyo, kamakailan lang na nalaman namin na wala ring maayos na linis yung mga kainan doon sa Swelyo Village. Kaya talagang mahigpit tayo dyan. So, after the investigation, magkakaroon ng paratang, magkakaroon ng punishment o penalty yung may-ari ng establishment na yon. At ganun din sa iba. I hope na this will serve as a lesson to all the other establishment that caters to food na kailangan talagang malinis. Binigyan din naman ng alkalde na hindi anya nito papayagan na muling magbukas ang establishmento nang hindi dumadaan sa tamang pag-iinspeksyon. Kinakailangan anya na sumailalim muna ang mga ito sa masusing re-inspection at makakuha ng kaukulang clearance mula sa city government bago payagan muling makapag-operate. Nagbabala rin ang alkalde na posibleng patawan ng parusa ang restaurant na kinainan ng customer kasabay ng pagpapatupad ng mas mahigpit na pamantayan ng sanitation at food safety. Muling iginiit ni Magalong ang zero tolerance policy sa lungsod laban sa mga paglabag sa sanitation standards at pinaalalahanan ng mga may-ari ng mga kainan at iba pang food establishments na panatilihin ang mahigpit na kalinisan at pagsunod sa food safety regulations. Inaasahan rin na magsasagawa ang pamahalaang lungsod ng serye ng mas mahigpit na monitoring at sanitation check sa mga food establishment upang matiyak ang pagsunod ng mga itinakdang health and safety regulations at maiwasan ang katulad na insidente sa hinaharap. Kaakibat nito, personal naman na humingi ng paumanhin ng alkalde sa mga apektadong customer at tiniyak sa publiko na agad nakikilos at magsasagawa ng kinaukulang hakbang ang pamahalaang lungsod upang tugunan ang issue at mapangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan. Sa mga nabiktima doon sa restaurant na yun, ako na mismo as mayor, humihingi po ako ng paumanhin. Samantala, may mga programa naman daw na ipinatutupad ang lokal na pamahalaan lalo na sa mga public market upang maiwasan ang pagdami ng daga sa lungsod. Nananawagan rin ito sa mga residente at negosyante na makiisa sa sanitation program ng lungsod sa pamamagitan ng wastong pagtatapon ng basura at pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.